Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lumitaw na ang bagong low pressure sa may timog silangan ng Mindanao at meron pang isang nabubuo malapit sa eastern portion na parating na sa Philippine Area of Responsibility at mataas na ang tsansa na maging bagyo ito sa mga susunod na araw na posibleng dumaan sa Luzon. Alamin natin ang pinakabagong update dito at posibleng direksyon ng mga sistemang ito. Ngayong araw, patuloy nating minumonitor ang low pressure area na kasalukuyang nasa baybaying karagatan ng Mati City, Davao Oriental. Ayon sa datos, ang sistemang ito ay nakakabit sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ na patuloy na nakakaapekto ngayon sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, ang shearline naman ang malaking nakakaapekto at nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon. Ang forecast weather condition ngayong araw sa mga rehiyon ng Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Albay, Masbate at Sorsogon, inaasahan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng low pressure area. Maging alerto dahil posibleng magkaroon ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa lalo na sa mga mababa at bulubunduking lugar. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, Visayas at Palawan, ang ITCZ pa rin ang magdadala ng maulap na panahon at paulit-ulit na pag-ulan, kung kaya't patuloy ang paalala natin na iwasan muna ang paglalakbay sa mga lugar na madaling bahain. Sa Batanes at Babuyan Islands, magiging maulap ang kalangitan na may panapanahong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dulot naman ng umiiral na shearline. Dahil dito, manatiling handa laban sa posibleng pagbaha at landslides lalo na kung may malalakas na pag-ulan. Habang sa Aurora at Quezon, ang easterlies ang siyang dahilan ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Isang paalala sa ating mga kababayan na kahit walang bagyo ay delikado pa rin ang malalakas na buhos ng ulan lalo na sa mga lugar na dati ng binaha. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, magiging bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan. Pinapayuhan ng mga residente na mag-ingat pa rin sa mga biglaan thunderstorms. Ang mga ganitong pag-ulan ay maaaring magdulot ng flash floods lalo na kapag tumama sa mga mababang lugar at urban areas. Para naman sa sea at coastal wind condition ngayong araw, asahan sa hilaga at kanlurang bahagi ng Northern Luzon ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula hilagang silangan at maalon na karagatan na may taas ng alon mula 1.8 hanggang 3.4 meters. Ang ganitong kondisyon, limitado muna ang paglalayag lalo na sa mga maliliit na bangka. Sa natitirang bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtamang hangin mula silangan hanggang hilagang silangan na may pag-alon na umaabot sa 2.5 meters. At sa natitirang bahagi ng bansa, banayad din ang ihip ng hangin mula hilagang silangan hanggang hilagang kanluran, kasabay ng mahina hanggang katamtamang pag-alon na aabot sa 2.8 meters. Pinapayuhan natin ang mga mangingisda at malilit na bangka na mag-ingat lalo na kung may umiiral na thunderstorms at sa mga karagatan na may malakas na alon. Dahil sa epekto ng low pressure area, narito ang latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Inaasahan ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan sa mga lugar sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Iloilo, Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, Southern Leyte, Misamis Occidental, kasama rin ang Zamboanga del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin at Davao Oriental. Bukas araw ng Martes, October 28, posible pa ring makaranas ng madalas na pag-ulan na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 mm sa Palawan, Aklan, Antique at sa may Capiz. Paalala sa ating mga kababayan na mas mataas pa ang posibleng dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar, at dahil sa mga nakaraang pag-ulan, mas malaki ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang rehiyon. Ayon naman sa pinakabagong datos mula sa mga international weather models, ipinapakita na ang low pressure area sa may timog silangan ng Mindanao ay dahan-dahang kikilos pakanluran hilagang kanluran. Habang binabaybay nito ang southern part ng Mindanao, inaasahan na magdadala ito ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng rehiyon.
Bagamat hindi pa ito inaasang lalakas agad, sapat ang dalang ulan nito upang magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar. At pagkatapos nitong dumaan sa Mindanao, posibleng tumawid sa Palawan at lumabas patungong West Philippine Sea. At kapag nakabalik na ito sa karagatan ay inaasahan na lalakas pa at tuluyang magiging isang ganap na bagyo. Sa ngayon, habang ito'y nakakabit pa sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, hindi pa inaasahan na agad itong magiging bagyo. Habang binabaybay nito ang kanyang direksyon, asahan na magpapatuloy ang mga pag-ulan sa Palawan at Visayas sa mga susunod na araw. Bukod dito mga kababayan, bago pa man sumapit ang undas, may posibilidad ng isa pang bagong posibleng bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility malapit sa silangang bahagi ng bansa. Batay sa model forecast, maaari itong kumilos pakanluran at pumasok sa PAR bilang isang tropical storm at tatawagin natin ito bilang Bagyong Tino. Habang papalapit ito mga kababayan, asahan na lalakas din ang epekto ng hanging amihan sa hilagang bahagi ng bansa na maaaring maging dahilan upang tumaas ang posibilidad ng pagtama ng landfall nito sa kalupaan. Sa initial forecast, makikita na posible itong maglandfall sa mga karaniwang tinatamaan ng mga bagyo gaya ng Isabela, Cagayan, Aurora, Quezon at sa may Bicol region. Gayunpaman mga kababayan, dahil nga ito ay long range forecast pa lamang, marami pang pwedeng magbago sa direksyon, bilis at galaw ng kilos nito. Ngunit malinaw na iisa ang ipinapakita ng mga modelo ang sinyales ng panibagong sama ng panahon na maaaring makaapekto sa bansa sa unang linggo ng Nobyembre. Kaya mga kababayan, patuloy tayong maging mapagmatsyag at handa, siguraduhing malinis ang mga kanal at daluyan ng tubig, iwasan ang paglalakbay kung malakas ang ulan, at makinig palagi sa mga abiso ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan. Panatilihin ang emergency kit, flashlight at cellphone na may sapat na charge, at higit sa lahat huwag baliwalain ang mga babala ng kalikasan. Sa panahon ng pag-ulan at pagbabanta, ang pag-iingat ang ating pinakamabisang sandata. At para sa susunod na pinakabagong weather updates, manatiling nakamonitor dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta mga kababayan at huwag kalimutang i-share ang video na ito upang mas marami pa ang mga kababayan natin ang maging handa sa lagay ng ating panahon at para sa kaligtasan ng bawat isa. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat ngayong makakaranas ulit tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.